Hindi ka nararapat sa pamamahay ko. Hindi mo ako mabigyan ng anak na lalaki. Pwes, hindi ka na pwede magtagal dito. Umalis ka na! Isama mo na yung sanggol na yan! Pakiusap naman, Ismael. Hindi ko kasalanan kung hindi tayo makabuo ng lalaki. Ilang beses ko nang pinakawalan ng mga batang iniluwal ko dahil lang sa kagustuhan mong magkaroon ng anak na lalaki. Hindi ka ba naaawa sa sarili mong mga anak? Sinabi nang umalis ka na eh! Ayoko nang marinig ang iba mo pang sasabihin! Nagmamakaawa ko sa'yo, Ismael. Maawa ka sa amin ang anak mo. Wala na kaming ibang pupuntahan. Aalis ka o papatayin ko yung anak mo! Nakikiusap ako sa'yo. Hindi mo naman babagong isip ko. Pinalampas ako. Kung hindi ka susunod, anak mo magbabayad sa katigasan ng ulo mo! Talaga bang matigas na ang puso mo para sa amin ng anak mo? Nasaan na ang lalaking nangako sa akin na alagaan at mamahalin ako? Pwes, wala nang lalaking yon. Kasalanan mo rin kung bakit naglahong pagmamahal ko sa'yo. Anak na lalaki lang ba ang magpapatibay ng samahan ng mag-asawa? Oo, dahil anak na lalaki lamang ang pwede magpatuloy ng apelyido ng pamilya ko. Ismael, nagmamakaawa ako sa'yo. Lahat gagawin ko. Huwag mo lang kami paalisin. Kahit anong gawin ni Mara sa asawa, naging bingi na ito sa mga pakiusap at pagmamakaawa niya. Binigyan lang siya nito ng ilang minuto para lisanin ang bahay nito. Habang hawak ang baril, makailang beses pa nitong itinutok yun sa kanilang anak. Kilala ni Mara ang asawa. Batid niya kung anong kaya nitong gawin. Kahit kumikirot pa rin ang puson dahil ilang araw pa lang na manganak siya, walang nagawa si Mara kundi lisanin ang bahay na yun. Sa pagmamadaling makaalis, wala man lang siyang nadala kahit jacket na panlaban sa lamig ng panahon. Maski makapal na tela sana na pwedeng ipambalot sa kanyang anak, ay wala man lang siyang nabitbit. Sa walang humpay na paglalakad, hindi na namalayan ni Mara na nakarating na siya sa may palayana. Noon niya napansin at tila mayroong sumusunod sa kanya. Umaabot kasi sa pandinig niya mga kaluskos at yabag sa likuran niya. May masangsang din na amoy na humahalo sa hangin na nalalanghap niya. Nagpalinga-linga siya sa paligid. Ni isang bahay wala siyang natatanaw. Tanging insekto lang din ang maririnig sa paligid. Mahigpit pa niyang niyakap ang anak sa kanyang braso at binilisan na ang paglalakad. Ngunit gano'n na lamang ang gulat niya nang may humawak sa kanyang braso. Nagpumigla siya at saka tinignan ang pangahas na humawak sa kanya. Nagulat pa siya nang makita ang isang babaeng nakasuot ng kulay itim mula ulo hanggang paa. Hindi rin niya makita ang mukha nito dahil may nakatakip na tela rito. Tinanggal naman ito ang pagkakatakip sa ulo at saka malumanay na nagsalita. Kanina pa kita sinusundan. Hindi ko kasi maiwasan mag-alala dahil may bata kang kasama. Parang wala ka rin sa sarili habang naglalakad eh. Huwag mo sanang mamasamain ang pagtatanong ko ha. Ano ba nangyari sa'yo at ganitong oras eh? Nasa labas pa kayo. Pwede niya po ba kaming tulungan ng anak ko? Nakikiusap po ako. Wala lang po talaga kaming mapuntahan. Pinalayas na po kami ng asawa ko. Dahil lang sa hindi ko siya mabigyan ng anak na lalaki. Anong klaseng lalaki ang napangasawa mo para palayasin kayo? Napakababaw ng dahilan niyang yon. Ang mabuti pa eh. Sumama na muna kayo sa bahay ko. Gusto ko rin malaman ang buong kwento sa likod ng pagpapalayas niya sa inyo. Isang mayhaman na negosyante ang naging asawa ko.
Gusto niyang magkaroon ng anak na lalaki na siyang magmamana sa kanyang kayamanan. Kaya lang, sa ilang beses kong pagbubuntis, puro babae ang isinisilang ko. Panglima na namin itong anak. Kanina, napuno na siya at tuloy na nga kaming pinalayas. Pinagpantaan pa niya ang buhay naming mag-ina. Nasaan ang iba niyo pang anak? Bakit ang sanggol lang na to ang kasama mo? Sabi ng asawa ko, pinaampun daw niya ang mga anak namin. Pero hindi ako naniniwala sa sinabi niya. Iba ang kutob ko. Nararamdaman ko na may masamang ginawa ang asawa ko sa kanila. Napakasama naman ng asawa mo para may gawing masama sa anak niyo. Anong balak mong gawin ngayon? Hindi ko pa alam. Basta, isa lang ang maipapangako ko. Bubuhayin ko ang anak ko kahit ako lang ang mag-isa. Kaya lang, hindi ko alam kung paano magsisimula. Wala naman na kasi akong pamilya na maaaring lapitan namin. Ganito, kung magtitiwala ka sa akin, pwede kayong tumira sa bahay ko. Maaari ko din alagaan ang anak mo para makapaghanap ka ng trabaho. Mahilig din kasi ako sa mga bata eh. Talaga ba? Naku, ngayon pa lang, nagpapasalamat na ako sa'yo. Tatanawin ko tong malaking utang na loob habang buhay. Hindi mo kailangan magpasalamat. Masaya ako na makatulong sa mga nangangailangan. Dahil sa kagalakang nararamdaman at sa wakas ay meron ng taong tutulong sa kanilang mag-ina, hindi na napansin ni Mara ang misteryosong ngiti na gumuhit sa labi ng babae. Wala siyang kamalay-malay na maling tao ang kanyang hiningan ng tulong. At balang araw, pagsisisihan niya ang bagay na yon. Pagdating sa maliit na bahay na tinitirhan ng babae, agad na naglatag ito ng sapin sa nag-iisang papag na naroon. Agad namang inihiga ni Mara ang anak doon. Ang babae naman na nagpakilalang Lita ay naghanda ng pagkain para sa kanya. Habang kumakain, isa lang ang napuna ni Mara sa babae. Panay ang sulyap nito sa kanyang anak at napapangiti pa nga. Hindi naman yun binigyan ng ibang kahulugan ni Mara dahil nabanggit ng babae na mahilig ito sa bata. Huwag mo sanang mamasamain ang pag-uusisa ko. Wala ka bang asawa o pamilya na kasama dito? Matagal na akong iniwan ng asawa ko. Sumama siya sa ibang babae. Nung mga panahon na yun bagong kasal pa lang kami. Hindi rin pinalad na magkaroon ng anak. Matindi rin pala ang pinagdaanan mo. Siguro, kaya tayo pinagtagpo dahil may pagkakahaling tulad ang nangyari sa atin. Naisip ko din yun. Masaya din ako na makatulong sa kapwa ko. Naniniwala kasi ako na kung ano ang mabuting ginawa mo sa kapwa, yun din ang babalik sa'yo. Naniniwala ka rin ba doon? Oo naman. Marami pa silang napag-usapan bago nagpahinga. Hinayaan na lang ni Lita na mahiga ang mag-ina sa papag. Naglatag na lang siya ng banig sa sahig na yari sa kawayan at doon nahiga. Nang matiyak na natutulog na si Mara, hindi na niya napigilan na gumuhit ang malademonyong ngiti sa labi niya. Habang pinagmamasdan ng mahimbing nitong pagkakatulog, sinuliapan pa niya ang sanggol sa tabi ng ina nito. Lumapit pa siya at saka binulungan ang sanggol. Isang orasyon na tanging siya lamang ang nakakabatid kumpara sa Ana. Kinabukasan, pagkagising ni Mara, magaan na ang kanyang pakiramdam. Sinulyapan niya ang anak na nasa tabi. Napangiti siya nang makita na gising na ito. Mukhang maganda ang naging tulog ng aking prinsesa kagabi Hindi ka kasi umiyak Mula ngayon, tayo na lang dalawang magkasama. Gagawin ko ang lahat
para maging masaya ka sa piling ko. Aalis ka ba ngayon, Mara? Oo, sana eh. Ngayong wala na kami sa bahay ng asawa ko, kailangan ko ng kumilos, alang-alang sa anak ko. At saka, ayoko rin maging pabigat sa'yo. Isasama mo rin ba ang anak mo o iiwan mo na siya dito sa akin? Isasama ko muna siya ngayon. Gusto ko rin siyang patingnan sa doktor. Bakit? May problema ba sa anak mo? Wala naman. Gusto ko lang na makatiyak na maayos ang lagay niya bago ako mag-umpisa na maghanap ng mapapasukang trabaho. Kung gusto mo sasamahan na kita. Naku, wag na. Nakakahiya naman kung aabalahin pa kita. Kaya ko naman siyang dalhin sa doktor na mag-isa. Sige, ikaw ang bahala. Basta kapag may kailangan ka, magsabi ka lang sa akin ha. Huwag ka nang mahiya. Oo, salamat ulit. Tipid lang nang umiti si Lita. Hindi niya ipinapahalata na kabado siya sa balak gawin ni Mara. Hinatid pa ni Lita ang mag-ina hanggang labas ng bahay at tinanaw habang naglalakad palayo. Habang naglalakad sa gitna ng palayan, may nakasalubong si Mara na isang matandang babae. Kilala ito bilang albularya sa lugar na yon, pero hindi na nakapanggagamot dahil nasiraan di umano ito ng bait. Nakatingin lamang ito sa kanya na tila siya talaga ang inaabangan. Aling Ising, ano pong ginagawa niyo dito? Ang layo na ng lugar na to sa bahay niyo Nakita kitang kasama ang babaeng yon. Mag-iingat ka sa kanya. Hindi mo alam ang kaya niyang gawin lalo na sa anak mo. Hindi totoo ang ipinapakita niyang kabutihan sa'yo. Hindi mabuti ang kanyang puso. Si Lita po ba ang tinutukoy ninyo? Wala naman po siyang ginagawang masama. Sa katunayan nga po niyan, tinulungan niya pa kami ng anak ko. Huwag ka magpapalin lang sa ipinapakita niyang kabutihan. Hindi yan ang tunay niyang kulay. Paalala lang to sa'yo. Mag-iingat ka. Pasensya na po, Aling Ising. Mauuna na po kami. Nagmamadali po kasi ako eh. Papatignan ko po kasi ang anak ko sa doktor. Teka lang, Mara. Hindi kita tinatakot. Nagmamalasakit lang ako sa'yo. Ayoko lang na mapahamak kayo ng anak mo. Hindi lahat ng nagpapakita ng kabutihan sa kapwa totoo ng mabait. Malaki po ang utang na loob ko kay Lita. Kung hindi dahil sa kanya, hanggang ngayon, tiyak na wala pa rin kaming masisilungan ng anak ko. Hindi naman po ata tama na pagkatapos ng ginawa niyang kabutihan pagdududahan ko pa ang pagtulong niya sa amin. Hay, bahala ka kung ayaw mo maniwala sa mga sinasabi ko. Baka wala ka pang kamalay-malay. Nilagyan na pala ng babaeng yun ng laso ng sumpa ang anak mo. Ano po bang ibig ninyong sabihin? Kung tama ang hinala ko, hindi na siya ang sanggol na yan. Kinuha na siya ng taong inaakala mong may busilak na puso na tumulong sa inyo. Nababalutan na ng hiwaga ang pagkatao niya. Kaya kung ako sa'yo, mag-iingat ka. Baka mamaya ikaw na ang mapunta sa impyerno. Hindi ko po maintindihan ang mga sinasabi ninyo. Pagdating ng panahon, maiintindihan mo rin ako. Kahit sa tingin ni Mara ay walang katuturan ng mga sinasabi ng matandang babae, hindi pa rin maiwasan na kumambog ng malakas ang kanyang bibdib sa matinding takot. May luhang tinitigan niya ang anak sa kanyang braso. Nang muli siyang mag-angat ng paningin, wala na si Aling Ising. Hinamig na lamang niya ang sarili bago mabilis na umalis sa lugar na yon. Pilit na lamang niyang iwinawaksi ang mga sinambit sa kanya ng matandang babae. Isiniksik pa niya sa utak niya na baliw ang matanda, gaya ng sinasabi ng mga tao. Dumiretso na lamang siya sa malapit na klinika. Maayos naman ang lagay ng anak niya ayon sa doktor na tumingin dito.
Pagkagaling niya sa klinika, sinubukan naman niyang maghanap ng trabaho. Agad naman siyang nakapasok sa isang karinderya. Marahil naawa sa kalagayan niya. Pauwi na siya ng makasalubong ang katrabaho at kaibigan ng asawa. Pareho pa silang nagkagulatan na dalawa. Gusto sana niyang umiwas, pero mabilis siya nitong hinarangan. Mara, ikaw nga ba yan? Saan ka galing? Di ba 1 linggo ka pala nakakapanganak? Nasaan nga pala si Ismael? Bakit hindi mo siya kasama? Hindi na kami nagsasama. Basta, mahabang kwento. Sige, Teka lang, kailangan... Mara. Siya na bang anak niyo ni Ismael? Oo, siya na nga ang anak namin. Huwag mo sanang mamasamay ng pagtatanong ko. Nag-away ba kayo ni Ismael? Nagtataka lang kasi ako na nasa labas kayo. Na dapat nagpapahinga lang kayo sa bahay. May tutulong ba ako? Hindi na. Baka makaabala lang kami sa'yo. Tsaka, may tumulong na sa amin. Yung babaeng nakilala ko kagabi. Sa kanya kami tumutuloy pansamantala. Kagabi? Ibig mo bang sabihin, kagabi pa kayo hindi umuwi sa inyo? Mahabang kwento, Nico. Mauna na ako sa'yo. Kailangan na rin kasi naming makauwi. Baka hinihintay na ako ni Lita. Teka lang, Mara. Naguguluhan kasi ako sa mga sinasabi mo eh. Mabuti pa. Sumama ka muna sa akin. Saka mo ikwento sa akin ang buong pangyayari. Kailangan na talaga namin umuwi, Nico. Kahit sandali lang, Mara. Baka may maitulong ako sa inyo. Noong una nagdadalawang isip pa si Mara. Pero bandang huli, sumama na rin siya sa lalaki. Sa isang kainan siya dinala nito. Habang hinihintay ang kanilang order na pagkain, isinalaysay niya ang buong pangyayari dito. Mula sa bahay ng asawa, hanggang palayasin sila at mapunta siya sa poder ni Lita. Maging ang naging pag-uusap nila ni Aling Ising. Hindi naman makapaniwala ang lalaki sa mga nalaman. Bakas dito ang pagkadismaya para sa asawa ni Mara. Hindi kasi ito makapaniwala na magagawa yun ng lalaki sa mag-ina nito. Ikinalulungkot ko nangyari sa pagsasama niyo ni Ismael. Sa tingin ko, tama rin naman si Aling Ising. Hindi mo kilalang babaeng yun. Hindi natin alam kung anong motibo niya sa pagkupkup sa inyo. Nagmagandang loob na nga yung tao eh. Hindi naman yata tama na pagdudahan pa ang motibo niya sa pagtulong. Nag-aalala lang naman ako sa inyo mag-ina kaya ako nasabi yun. Kaya lang sa panahon ngayon, mahirap yung basta na lang magtitiwala. Wala namang masama kung pakikinggan mo sinabi ni Aling Ising. Mahirap kasing paniwalaan basta si Aling Ising. Dahil may usap-usapan tungkol sa kanya na nasisiraan nga daw yun ng bait. Tsaka meron din kasi akong kilalang Lita. May kutob ako na baka isang tao lang sila. Anong ibig mong sabihin? Sa ibang araw ko lang sasabihin sa'yo. Kailangan ko munang matiyak na isang tao lang ang kilala nating Lita. Pwede kayang isama mo ko doon sa tinutuloyan mo ngayon? Ha? Nakakahiya naman kung magdadala agad ako ng bisita. Baka masamain naman ni Lita. Gusto ko rin kasi na makasiguro na ligtas kayo mag-ina sa tinitirhan nyo. Salamat sa pagmamalasakit mo, Nico. Pero tingin ko, may malalim ka pang dahilan kung bakit gusto mong malaman ang tinitirahan namin. Baka magkapangalan lang sila ng Lita na kilala mo. Hindi kasi ako matatahimik hanggat di ko nakikita yung Lita na sinasabi mo. Yung kasing Lita na kilala ko, nagpapanggap lang siyang tao. Pero ang totoo niyan, isa siyang aswang. Ang kadalasan niyang binibiktima ay bagong silang na sanggol at mga babaeng bagong panganak. Sana nga mali ako ng hinala. Sana ibang Litang tinutukoy mo. Hindi ko alam na naniniwala ka pala sa mga aswang. Sino ba ang Lita na yun sa buhay mo? Wala naman. Isa na lamang siyang nakaraan. Isang masamang bangungot. Nanindig naman ang balahibo ni Mara pagkatapos marinig ang mga sinabi ni Nico. Bigla tuloy siyang natakot umuwi sa bahay ng babae. Pero tuwing naiisip niya ang pagtulong nito sa kanilang mag-ina, napapawi ang anumang pagdududa niya rito. Kaya naman, kahit nahihiya na magdadala kaagad siya ng bisita,
Isinama niya si Nico sa pag-uwi niya. Nais niya rin kasing matuldukan na ang anumang agam-agam sa kanya sa tunay na pagkatao ng babaeng tumulong sa kanila. Nang dumating sila sa kubo, sinalubong sila ni Lita. Pero ganun na lamang ang gulat ng dalawa nang makilala ang isa't isa. Anong ginagawa mo rito? Isinama mo ba siya, Mara? Huwag mong sabihin siya ang asawa mo. Hindi ko siya asawa, Lita. Katrabaho at kaibigan siya ng asawa ko. Magkakilala pala kayong dalawa? Mara, naalala ko, may importante pa pala akong gagawin. Aalis na ako. Ha? Akala ko ba? Kalimutan mo na sinabi ko. Mag-iingat ka. Sana naman ito nang huling pagtungtong mo rito. Tumingin lang si Nico kay Lita. Kapag tumalikod na siya at mabilis na naglakad palayo sa lugar na yon. Nang wala na ang lalaki, tsaka naman kinausap ni Mara si Lita. Pasensya ka na kung dinala ko siya dito. Hindi ko alam na magkakilala pala kayo ni Nico. Ay, wala ka namang kasalanan eh. Hindi rin ako galit sa'yo. Sa kanya lang ako galit. Huwag mo sanang mamasamain ang pagtatanong ko. Paano kayo nagkakilala ni Nico? Mahabang kwento. Pero sa nakikita ko naman handa kang makinig. Kaya sasabihin ko na rin. Pero kung mabigat pa sa loob mong sabihin, pwede naman sa ibang araw mo na lang ikwento. Hindi na. Ngayon ko na sasabihin. Siya ang tinutukoy ko sa'yo na asawa ko. Na iniwan ako para sumama sa ibang babae. Mula nun hindi na kami nagkita pa. Ngayon lang ulit pagkatapos ng maraming taon. Sa totoo lang may kirot pa rin sa puso ko dahil sa ginawa niya. Hindi ko pa rin magawang magpatawad hanggang ngayon. Naiintindihan kita, Lita. Kung gusto mo nang makakausap, nandito lang ako at handang makinig. Salamat, Mara. Ang mabuti pa, magpahinga ka na muna. Ako na lang ang bahalang mag-alaga sa prinsesa mo. Hindi pa siya dumidede, pero tingin ko busog pa siya. At okay naman ang resulta ng check-up niya kanina. Maiba nga pala ko. Nakahanap ka ba ng pwede mong pasukan? Oo, Lita. Sa isang karinderya, malapit lang sa klinik. Swerte nga ako kahit kasama ko ang anak ko, tinanggap pa rin nila ako. Nakita ko kasi yung paskil nila na kailangan nila ng tindera. Sinabi ko naman na may mag-aalaga sa anak ko kapag nagtrabaho na ako. Mabuti naman nakahanap ka agad ng mapapasukan. Huwag ka lang masyadong magpapakapagod. Baka kasi mabinat ka. Huwag ka mag-alala sa prinsesa mo. Ako ang bahala mag-alaga sa kanya. Maraming salamat, Lita. Alam ko na aalagaan mo mabuti ang anak ko. Hindi ko lang siya aalagaan. Ituturing ko rin siyang parang sarili kong anak. Nag-uumapaw naman sa tuwa si Lita. Sa wakas kasi, may pagkakataon na siyang masolo ang sanggol. Nang tumalikod si Mara para magpahinga, nilaro-laro pa niya ang bata. Sa kanyang pagkamangha, ngumiti pa ito sa kanya. Narinig pa ni Mara kung paano kausapin ni Lita ang kanyang anak. Hindi tuloy niya maiwasan na mapangiti. Ilang sandali pa, nang matiyak ni Lita na nakatulog na si Mara sa papaga, maingat niyang kinuha ang isang bote sa pinagtataguan niya. May laman yung dugo ng tao. Kumuha siya ng kapirasong bulak at saka yung pinataka ng sariwang dugo. Tsaka niya yung pinasipsip sa sanggol. Napangiti naman siya ng tila uhaw sa gatas na sinipsip yun ng sanggol. Nang sumapit naman ang hating gabi, doon pa lamang nagising si Mara. Nagtataka naman sa sarili kung bakit ganun kahabang oras siya nakatulog. Bumangon siya at nakitang pinapadede ni Lita ang anak. Ano ang pinadedede mo sa anak ko, Lita? Ha? Pinadedede ko lang ng gatas. Gutom na kasi ang anak mo. Tulog ka pa. Ginigising kita kanina. Hindi ka magising. Bakit parang may kulay pula? Ha?
Akala mo lang yun. Baka dahil sa gasera kaya akala mo may kulay ang gatas niya. Ganun ba? Pasensya na kung napahaba ang tulog ko ha. Akin ang anak ko. Ako na lang magpapadede sa kanya para makapagpahinga ka na rin. Sige, kunin mo na siya. Matutulog na rin ako. Ikaw din magpahinga na ulit. Di ba maaga ka pang papasok bukas? Oo. Salamat ulit sa'yo, Lita ha. Ramdam ko talagang pagmamalasakit mo sa aming mag-ina. Sana balang araw makabawi din ako sa mga kabutihan mo. Huwag mo munang isipin yun. Masaya nga ako kasi dumating kayo sa buhay ko. Kahit papano mararanasan ko na rin kung paano mag-alaga ng bata. Ay, hindi naman sa wala akong tiwala sa'yo, Lita. Pero, kaya mo ba talagang mag-alaga ng bata? Oo naman. Sabi ko nga sa'yo, mahilig ako sa bata at pangarap ko rin maging isang ina. Hindi ganun kadali ang mag-alaga. Kailangan ng mahabang pasensya sa pag-aalaga, lalo't sanggol. Kung wala kang tiwala sa akin, ayos lang naman. Naiintindihan ko naman Tsaka, kahapon lang tayo nagkakilala, di ba? Naku, hindi naman sa wala akong tiwala sa'yo. Ang totoo niyan, nahihiya talaga ako sa'yo. Sinabi ko naman sa'yo, masaya akong makatulong sa inyo. Babae din ako, kaya naiintindihan ko ang pinagdadaanan mo. Sino pa ba magtutulungan kundi tayo lang, di ba? Oo nga. Huwag ka mag-alala. Kapag sumahod ako, hahatian kita sa kita ko. Tulong ko na sa'yo kapalit ng pagpapatira mo sa amin dito at pag-aalaga na rin ang anak ko. Wag na. Hindi mo naman ako kailangan bayaran pa. Ipunin mo na lang ang pera mo para sa anak mo. Mahal ang gatas at diaper ngayon. Paano kung magkasakit pa ang anak mo? Kailangan may tabi kang pera. O sige, hindi na kita pipilitin pa. Patutulugin ko na muna ang anak ko ha. Ngumiti lang si Lita sa kanya bago tumalikod. Si Mara naman, muli nang bumalik sa papag at saka pinahiga ang anak sa tabi. Kinabukasan, maagang nagising si Mara. Nagisnan na rin niyang gising ang anak at tila merong kalaro na hindi niya nakikita. Ngumingiti kasi ito lagi. Ilang sandali pa, bumangon na rin siya para maghanda sa pagpasok sa trabaho. Gising na rin sa mga sandaling yun si Lita. Bago umalis, hinagkan niya muna ang anak. Nagbilin din siya kay Lita. Habang binabaybay ang daan palabas, napalingon siya nang marinig ang mga kaluskos sa kanyang likurana. Bigla ang kanyang paglingon at bumungad sa kanya ang nanlilisik na titig ni Aling Ising. Mabilis din itong lumapit sa kanya. Napansin niya kaagad ang kakaibang aura na matandang babae. Hindi ka mabuting ina, Mara. Wala kang ibang inisip kundi ang sarili mo lang. Pinalaan na kita tungkol sa babaeng yon. Pero hindi ka nakinig. Ipinagkatiwala mo talaga sa babaeng yon ang iyong anak. Hindi pa huli para iligtas mo ang iyong anak. Kunin mo siya at umalis na kayo sa lugar na to. Aling Ising, pabayaan niyo na po ako. Wala pong mangyayari sa ginagawa ninyong pananakot sa akin. May tiwala po ako kay Lita. Alam ko pong mabuti siyang tao. Nakikiusap po ako sa inyo na tigilan niyo na ang paninira dun sa tao. Wala naman po siyang ginagawa sa inyo Kapag po hindi pa kayo tumigil sa panggugulo ninyo, mapipilitan na po akong kausapin ng mga anak niyo. Baliw ka, Mara! Isa kang baliw para mas paniwalaan mo sinasabi ng babaeng yon. Sa atin pong dalawa, kayo ang nababaliw. Dahil sa mga pinagsasabi ninyo, hindi na po ako natutuwa sa pakikialam niyo sa akin. Mamayang gabi, pagbasdan mo ang buwan, pakiramdaman mo rin ang taong labis mong pinagkakatiwalaan. Sana hindi pa huli kapag napagtanto mo na tama pala ako. Masyado niyo na po akong inaabala. Umalis na lang po kayo at sana po tigilan niyo na ang panggugulo sa akin. Gabayan ka nawa ng Diyos at ang iyong anak. Naway hindi pa mahuli ang lahat. Hindi na sumagot si Mara.
Nagmamadali na niyang tinalikuran nito at naglakad palayo. Hindi rin niya maiwasan ang makaramdam ng pagkainis. Mabuti na lamang hindi siya nahuli sa trabaho dahil sa pangaabala na ginawa ng matandang babae. Samantala, nagpasya si Ismael na umalis ng bahay. Plano niyang puntahan ang mga anak na pinaampun niya sa isang kakilala. Habang lula ng minamanehong sasakyan, muling nagbalik sa kanyang nakaraan. Biglang lumambot ang ekspresyon ng kanyang mukha nang maalala ang mga anak. Mahal naman talaga niya ang mga ito. Natakot lamang siya sa sasabihin ng mga magulang. Ang mga ito kasi ang may gusto na lalaki ang maging anak niya para magpatuloy sa legasiya ng pamilya. Iisang tao lamang ang umampon sa mga anak nila ng asawa. Pinalabas lamang niya rito na sa iba't ibang tao. Nang araw na yon, isang desisyon ang nabuo sa kanya. Kaya naman pupunta siya sa pamilyang umampon sa mga anak. Buo na ang pasa niya. Babawiin na niya ang mga anak. Dahil sa lalim ng iniisip niya, mukhang naliligaw siya. Hindi na niya kasi alam kung saang lugar na siya naroroon. Minabuti niyang itabi muna ang sasakyan at saka bumaba. Nagpalinga-linga siya sa paligid, pero ni isa, wala siyang nakita na tao. Ilang sandali pa siyang naghintay nang makita ang isang babaeng papalapit sa kanyang kinaroroonan. Magandang araw po. Mukhang naliligaw yata kayo Oo. Hindi ko kasi kabisado ang lugar na ito eh. Baka pwede mong iturong papuntang bayan. Nagmamadali kasi ako eh. Ganun po ba? Malayo pa po ang bayan dito. Malapit na rin gumabi. Baka gusto niyo po munang sumama sa tinutuluyan ko para… Pasensya ka na. Nagmamadali talaga ako eh. Pakituro na lang ang tamang direksyon. Masyado po kasing delikado kung aabutan kayo ng gabi sa lugar na to. Nagmamalasakit lang po ako sa inyo. Gaya nga ng sinabi ko, malayo pa ang bayan. Talaga bang delikado sa lugar na ito? Dayo ko lang din, di ba? Para kasing hindi mo rin kabisado ang papuntang bayan eh. Ganun na nga. Basta ang alam ko malayo ang bayan sa lugar na to. Marami na bang naliligaw sa lugar na ito? Sa totoo lang, ngayon lang kasi ako nakadaan dito eh. Ang totoo niyan marami talaga. Marami nagpapatunay na mahiwaga daw ang lugar na to. Tila ba sinasadyang iligaw ang mga motoristang katulad mo? Taga-kabilang baryo lang ako. Sa kagustuhan ko makarating kagad sa pupuntahan ko, naghanap ako ng mas madaling daan. Hindi ko naman nakalain na maliligaw ako. Huwag ka mag-alala. Makakarating ka rin sa pupuntahan mo. Tutulungan kita. Malayo ba ang bahay mo rito? Mukha kasing wala ng kabahayan sa lugar na ito eh. Sa gitna ng palayan ng bahay ko. Malapit lang yun dito. Yung kubo ba na yun ang bahay mo? Oo, bilisan na natin. Naghihintay na kasi ang anak ko sa bahay eh. Iniwan ko lang siya sandali kanina. May anak ka pala? Bakit mo naman iniwan? May iba ba kayong kasama? Wala, kaming dalawa lang ng anak ko ang magkasama. Ang mabuti pa, babalik na ako sa sasakyan ko. Ako na maghahanap ng daan papuntang bayan. Teka lang, huwag ka munang umalis. May kailangan pa ako sa'yo. Ano pang kailangan mo? Hindi na nagawang ituloy ni Ismael ang iba pa niyang sasabihin. Isang malakas na hampas sa mukha niya ang ginawa ni Lita sa kanya. Nang mabuwal ang lalaki sa lupa at hindi na gumagalaw, napangisi na lamang si Lita na nauwi sa paghalakak. Ilang sandali pa, hinila na rin niya ang katawan nito papunta sa hukay na ginawa niya. May kalayuan na yun sa bahay, kaya hindi mapapansin ng kahit na sino. Tinanggal niya ang yero na tumatakip doon at tumambad ang mga katawan ng mga taong naging biktima niya. Ang ilan sa kanila ay kalansay na at ang iba'y nahaagnas pa lamang. Kinuha niya ang bangkay ng sanggola at saka inaamoy-amoy. Tsaka buong kasamikan na kinain nito. Pagdating ng gabi, umuwi na rin si Mara galing sa trabaho. Halata rito ang pagod sa maghapon sa karinderya. Agad pa rin niyang nilapitan ng anak at saka kinarga.
Buong maghapon kong namiss ang anak ko. Salamat, Lita, sa pag-aalaga sa kanya, ha? Wala yun. Hindi ko nga naramdaman ng pagod sa pag-aalaga sa kanya eh. Ganito siguro ang pakiramdam ng isang ina. Hindi napapagod. Sinabi mo pa, walang kapantayang kaligayahan ng isang ina. Lahat din gagawin mo para sa kanya. Kaya lang may takot pa rin sa akin. Iniisip ko kasi kung kaya ko nga ba siyang bigyan ng magandang kinabukasan. Huwag mo munang isipin ang bagay na yan. Masyado pang maaga para mag-alala ka. Sa ngayon ang isipin mo muna ang pangangailangan ng anak mo habang sanggol pa siya. Tama ka. Siya nga pala, pinadalahan ako ng ulam ng amo ko. May pritong manok dyan na tira kanina. Bumili na rin pala ako ng asin at kalamansi. Napansin ko kasi na wala na sa lagayan mo ng rekado. Ha? Hindi kasi ako gumagamit niyan tuwing nagluluto kaya hindi ako bumibili. Bakit naman? Anong ginagamit mong pampalasa sa mga niluto mo? Madalas patis o di kaya toyo. Sinisikmura kasi ako sa asin at kalamansi eh. Ganun ba? Pasensya ka na ha. Hindi ko alam, Lita. Dapat pala nagtanong muna ako sa'yo. Ayos lang, Mara. Hindi mo naman alam eh. Tsaka, huwag ka na mag-abala na bumili ng mga kailangan natin dito sa bahay. Ako na lang ang bahala sa mga yon. O sige, ikaw nang bahala. Gusto mo na bang kumain? May dala rin pala akong sabaw. Tara, habang mainit pa. Ikaw na lang, Mara. Busog pa kasi ako eh. Ipaghahain na lang kita. Ha? Kumain ka na ba? Nagmerienda kasi ako kanina. Medyo mabigat sa tiyan. Kaya hanggang ngayon busog pa rin ako. Maiwan muna kita ha. May kailangan lang akong gawin. Ha? Pero gabi na. Importante ba yan talaga? Oo, babalik din ako agad. Kumain ka na lang dyan para makapagpahinga ka na. Alam kong pagod ka sa maghapong trabaho. Nais pa sanang tumutol ni Mara, pero mabilis na tumalikod si Lita. Naiiling na lang na sinundan niya yon ng tingin na binalingan na lamang niya ang pagkain. Hindi naman talaga siya nagugutom, pero kailangan niya pa rin kumain para may lakas siya. Madilim naman ang anyo ni Lita habang naglalakad palayo. Nakarating siya sa bahay ni Aling Ising. Biglang kumuyom ang kanyang kamao nang makitang matandang babae. Malalaki ang mga hakbang na nilapitan niya ito. Nang mapansin siya nito, hindi man lang ito kinakitaan ng takot. Bakit ba ang hiling mong mangialam na matanda ka ha? Pinalaan na kita noon, di ba? Huwag mong sirain ang mga plano ko. Pero hindi ka nakinig. Ngayon, pagbabayaran mo ang mga ginawa mo. Wala akong ginawang mali, Lita. Kahit patayin mo ko ngayon, hindi ko pagsisisihan ang ginawa ko. Kung ako sa'yo, palayain mo na ang batang yon. Sino ka para utusan ako? Walang sino ang maaaring magdikta sa dapat kong gawin. Akin ang batang yon. Akin lang. Ako lang ang karapat-dapat na maging ina niya. Wala nang iba. Kaya kung ako sa'yo, manahimik ka na. Isa kang baliw! Wala kang karapatan na kunin ng bata sa kanyang tunay na ina. Baka nakakalimutan mo na ang kapalit ng dugong may sumpa. Hindi mo rin maaangkin ng sanggol dahil buhay mo mismo ang magiging kapalit ng sumpa. Tumahimik ka, tanda. Alam ko ang ginagawa ko. Sa dinami-dami ng katawan na nakolekta ko, magtatagumpay ako. Sa pagkakataong ito, hindi ako papalpak. Balang araw, ako na ang kikilalanin niyang ina at hindi ang babaeng yun. Desperada ka na nga, Lita. Minsan ka na nga nagkamali ng desisyon. Pero gagawa ka na naman ng isa pang maling desisyon. Kailangan pa bang humantong sa ganito? Wala kang alam, tanda, sa mga pinagdaanan ko noon. Kaya tama lang na gawin ko to. Alam ko lahat ng nangyari sa'yo, Lita.
Isa kang aswang na umibig sa ordinaryong lalaki. Para mapasayo siya, nilinlang mo siya. Minahal ka niya ng totoo pero anong ginawa mo? Ginamit mo lang siya para makapaghiganti ka sa mga taong dahilan ng pagkamatay ng una mong anak. Natutunan ko rin naman mahalin si Nico. Pero kung kailan naman nahulog na ng husto ang loob ko sa kanya, tsaka naman siya nagpasyang iwan ako. Tama lang na iwan ka niya. Dahil isa kang halimaw. Naging halimaw lang ako dahil na rin sa kagagawa nila. Pinatay ng mga taong yun ang anak ko. Dapat lang na sa mga sanggol din ako gumante. Para matikman nilang puot ko. Balang araw, pagsisisihan mo ang lahat ng ginawa mo. Wala akong nararamdaman ng pagsisisi. Wala na ako nun. Ni konsensya na ubos na rin. Ang natitira lang sa akin ngayon ay puro galit. Naiwan naman na natigilan si Aling Isinga. Bumuway ang tayo niya dahil sa matinding kaba na pilit itinatago kanina. Inilibot pa niya ang paningin sa paligid pero hindi niya na nakita pa si Lita. Sumagi bigla sa kanya kung puntahan kaya niya ito sa kubo nito sa gitna ng palayan. Pagkatapos ng ilang sandaling pag-iisip, kinuha lang niya kanyang alampay at saka lumakad na. Tuloy-tuloy siyang pumasok sa kubo at nadatnan niyang nagliligpit sa kanugnog na kusina si Mara. Tumikhim siya para mabatid dito ang kanyang presensya. Nagulat naman ito nang makita siya. Ano po bang ginagawa niyo dito? Anong sadya niyo? At saka po, hindi kayo pwede na basta lang papasok dito. Umalis na kayo ng anak mo dito, Mara. Nanganganib ang buhay ninyo mag-ina. May masamang binabalak sa inyo si Lita. Sige na, ilayo mo ng anak mo rito. Nakikiusap ako na makinig ka sa akin. Bakit hindi niyo po tigilan ang paninira niyo sa tao? Sa ilang araw na ako dito, wala pang pinakitang masama sa akin si Lita. Nakakatulong pa po siya sa pag-aalaga ng anak ko. Kaya nakikiusap ako. Umalis na kayo bago pa siya dumating. Nahihibang ka na rin. Ano? Nahawa ka na sa kabaliwan ni Lita? Ay, hindi po ako hibang. Kayo po ata itong nababaliw, gaya ng sinasabi ng mga tao sa inyo. Dahil wala pong matino ang pupunta sa isang bahay para magsalita ng walang katuturang bagay. Nakaramdam ng kakaiba sa kaharap si Aling Isinga. Nag-isip siya ng paraan kung paano mapapalabas ang babae. Nagkunwari siyang lalabas muna at kailangang magbanyo. Itinuro naman ito kung saan siya maaari magbanyo. Pagkababa ng kubo, naghanap ng mapagtataguan si Aling Isinga at saka hinintay ang pagbabago ng anyo na nagkukunwaring si Mara. Nagulat naman si Lita sa biglang paglitaw ng matandang babae. Nang makabawi sa kabiglaan, ngumisi ng nakakaloko si Lita. Sa tingin mo kaya mapaglalalangan mo ko? Nasa na mag-ina? Saan mo sila dinala? Alam ko naman yun eh. Sadyang matalas pa rin ang pakiramdam mo sa kabila ng katandaan mo. Nasa na mag-ina? Huwag mo na silang hanapin pa. Wala na mag-ina. Nag-aksaya ka lang ng oras mo sa pagpunta mo rito para iligtas sila. Hindi ako naniniwala sa'yo. Nararamdaman kong buhay sila. Pakawalan mo sila. Huwag mo na silang idamay sa kamiserablehan ng buhay na meron ka. Hayaan mo na silang mamuhay ng normal. Sino ka para sabihan ako ng kung anong dapat kong gawin? Huwag mong kalilimutan na nasa teritoryo kita. Magagawa kong paslangin ka ora mismo. Sinasabi ko sa'yo, hindi mo ko kakayanin. Hindi kailangan umabot pa sa marahas na engkwentro ang paghaharap nating to. Hanggat maaari, gusto kong daanin sa mahinahon na pag-uusap. Sa kabila ng ginagawa mo, may puwang pa rin ang awa ko sa'yo. Kaya nakikiusap ako. Pakawalan mo na ang mag-ina. Tumigil ka na sa pagkitil ng mga inosenteng tao.
Wala ka na magagawa pa. Huli na ang lahat. Sarado na ang puso't isipan ko sa mga pakiusap. Binago ko ng mga taong sinasabi mong inosente. Ginawa nila akong halimaw. Kaya tama lang na mamatay silang lahat. Pagsisisihan mo rin sa huli ang mga ginagawa mong to. Ikaw ang magsisisi sa bandang huli. Dahil hindi mo nagawang iligtas sa mga kamay ko ang mag-ina. Wala kang kwenta. Hinintay mo pa talaga na maisagawa ko ang huling balak ko sa kanila bago ka kumilos. Anong ginawa mo sa sanggol? Gusto mo talagang malaman, ha? Sa unang gabi pa lang niya sa bahay na to, binulungan ko na siya ng aking sumpa. Habang lumilipas ang mga araw, unti-unti nang magbabago ang sanggol na yun. Hindi na siya anghel na mula sa kanyang ina. Mula na siya sa kadiliman, kung saan ako nagmula. Pagising niya, dugot laman na ng tao ang hahanapin niya. Hindi ang gatas ng kanyang ina. Napakasama mo! Paano mo nagawa ang ganun sa isang sanggol? Sana ako na lang ang pinatay mo. Handa na ako sa pwede mong gawin sa akin. Hindi ikaw ang kailangan ko. Pero dahil hinihiling mo na ang kamatayan mo, pagbibigyan kita. Nasaan ang sanggol? Gusto ko pa rin siyang makita. At ang kanyang ina. Saan mo dinala ang katawan ni Mara? Hindi ako tanga para sabihin sa'yo. Hayaan mo na lang ang katawan ng babaeng yon na mabulok mag-isa. Masyado nga kitang minaliit. Pero handa na ako. Ngayong gabi, tatapusin ko na ang kahibangan mo. Ah, talaga? Parang kanina lang nakitaan na kita ng takot. Bakit ngayong bigla ka na namang tumapang? Hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala na handa mong ibuwis ang buhay mo para lang sa mag-inang yon. Pero dahil nagmamadali kang mamatay, edi sige, pagbibigyan na kita. Handa ko talagang ibuwis ang buhay ko sa mag-inang yon. Kung yun lang ang paraan para matigil na ang mga kasamaan mo. Hindi inaasahan ni Lita ang biglang pagsugod ni Aling Ising sa kanya. Sa kabila ng edad nito, maliksi pa rin itong kumilos at nagawa siyang sugurin. Hinugot pa ng matandang babae ang patalim na itinago niya sa suot na damit. Nagawa niyang tutukan ng hawak na patalim si Lita. Nanginginig naman ito sa takot habang nakatingin sa patalim na nakatutok sa kanya. Nagpupumilit pa itong pumiglas, pero sadyang malakas ang matandang babae. Huwag mo kong maliitin, Lita! Hindi ka nag-ingat sa maaari kong gawin. Ngayon, sabihin mo sa akin kung saan mo dinala ang mag-ina. Sa tingin mo, mapipilit mo kung ilabas sila? Talagang matigas ka, ha? Alam mo ba ang patalim na to ay may katas ng kalamansi? Oras na dumikit to sa balat mo, pwede kang mamatay. Ilayo mo sa akin yan, tanda. Magtapat ka na muna. Hayop ka, matanda ka. Ikaw, mas matindi pa sa isang halimaw. Wala kang malalaman sa akin. Kung ganon, mabuti pang malaman ng taong bayan ng tunay mong pagkatao para sila na lamang ang bahalang pumatay sa'yo. Hindi mo magagawa ang bagay na yan. Inaaksaya mo lang ang oras ko, Lita. Mamili ka. Ibabaon ko tong patalim sa'yo o taong bayan ang bahala sa'yo. Anong mang oras, darating na sila. Huwag Ising! Nakikiusap ako! Napalunok si Lita. Alam niyang wala na siyang magiging taka sa pagkakataong yun. Pero hindi naman siya makakapayag na basta-basta na lang magpatalo. Nang lumuwag ang pagkakahawak sa kanya ng matandang babae, huminga pa siya ng malalim. Naramdaman pa niya ang paghapdi sa kanyang balat sa leeg. Hinawakan pa niya yun. Bagamat lumuwag ang pagkakahawak sa kanya, nakatutok pa rin sa kanya ang patalim. Magsasalita ka ba o gusto mo bang? Oo,
Sasabihin ko na. Mabuti kung ganon. Hindi ko lang maintindihan kung bakit kailangan mo pa silang hanapin. Hindi mo naman sila kaano-ano. Bakit ba ganun na lang ang pagmamalasakit mo sa kanila? Dahil hindi ko matiis ang mga ginagawa mo. Marami nang pinagdaanan si Mara. Mas mahirap pa siya sa mga naranasan mo. Sa kabila noon, lumalaban pa rin siya para sa kanyang anak. Pero ikaw, gusto mong sirain ang mag-inang yun dahil sa pagiging makasarili mo. Bakit hindi mo siya gayahin? Sa kabila ng pagsubok na dinadanas niya, mas pinili pa rin niyang lumaban ng patas. Huwag mo nga ako ikumpara sa kanya. Magkaiba kami. Pareho lang kayong babae at isang ina. Dapat nga mas nauunawaan mo ang kanyang pinagdadaanan. Pero anong ginawa mo? Sinamantala mo ang bagay na yon para magawa ang maitim mong balak sa kanilang mag-ina. Tama na. Ayoko nang marinig ang mga sasabihin mo. Para matapos na to, ituro mo kung nasa na mag-ina. Nasa likod nitong kubo ang mag-ina. Malapit sa hukay na ginawa ko. Walang malay si Mara. Pinainom ko siya ng pampatulog. Kaya kahit anong gawin mo, hindi siya basta-basta magigising. Eh yung sanggol, anong ginawa mo sa kanya? Wala na akong magagawa pa sa sanggol na yun. Siyak nagising na siya at naghihintay sa akin para mapainom ko siya ng sariwang dugo. Tuluyan mo na nga ginawang halimaw ang sanggol. Sinabi ko naman sa'yo, binulungan ko na ang sanggol sa unang gabi pa lang niya sa akin. Hindi na tao ang sanggol na yun. Tuluyan ka na yatang nabaliw, Lita. Oo, Aling Ising. Nababaliw na nga ako. Dahil yun sa mga taong yun. Sila ang gumawa nito sa akin. Bilisan mo paglalakad mo. Hindi naman sila aalis dun eh. Sabi ko nga, natutulog si Mara. Pero kung ako sa'yo, wag mo na lang silang istorbohin. May pasok pa kasi si Mara bukas. Kailangan niya ng mahabang pahinga. Nakakalungkot na kailangan mo pang umabot sa ganito. Nasa na ang Lita na mabait at matulungin noon? Wala na si Lita, Aling Ising. Pinatay na sila kasabay ng pagkawala ng anak niya. Lita, sana labanan mo ang nag-uudyok sa'yo na maging masama. Ginusto ko na rin to. Hindi ko nababaguhin pa ang sarili ko kahit kailan. Oh, ayan si Mara. Sabi ko sa'yo natutulog siya eh. Dito ka lang. Lalapitan ko lang si Mara. Gawin mo kung anong gusto mong gawin sa kanya. Bahala ka na sa kanya. Maniwala ka man o hindi. Naging mabuti ko sa kanilang mag-ina habang nasa poder ko sila. Dahan-dahang nilapitan ni Aling Ising ang walang malay na si Mara. Makailang beses din niya itong niyugyug sa balikat. Pero hindi ito magising. Inilibot din niya ang paningin sa buong paligid. Nasa di kalayuan ang anak ni Mara. May nahaamoy din siyang masangsang na amoy sa paligid. Para yung nabubulok na laman. Alam niya na mga katawan yun ng mga naging biktima ni Lita. Nang maalala ang babae, nilingon niya ito sa kinatatayuan nito kanina. Pero wala na ito roon. Hinanap niya ang sinasabing hukay ni Lita. Ilang hakbang mula sa kanyang kinatatayuan, naroon ang may kalakihang hukay. Naroon ang mga naagnas na bangkay at ang iba ay mga kalansay na lamang. Nakarinig siya ng isang ungol malapit sa hukay. Naroon ang isang lalaking nakadapa. Agad niya yung nilapitan. Natiyak nga niyang buhay pa ang lalaki. Nagising naman si Mara sa mahabang pagkakatulog. Hindi pamilyar sa kanya ang kinaroroonan. Nagulat pa siya nang makitang naroon din si Aling Ising. Aling Ising? Nasaan ako? Ang anak ko? Ismael? Bakit nandito siya? Kilala mo pala ang lalaking yan. Opo, asawa ko po siya. Maswerte siya dahil nakaligtas siya kay Lita. Maayos na ang lagay niya. Hindi pa nga lang siya nagkakamalay.
Tinulungan din ako ng mga tao para madala ko kayo rito. Si Lita naman tumakas na at walang nakakaalam kung nasan siya. Ano po ba ang nangyayari? Wala po kasi akong maintindihan. Paano nangyari na punta kami dito? Hindi pa ba malinaw sa'yo? Isang aswang ang kumupkup sa inyo ng anak mo. Muntik na kayo maging biktima ng asawa mo ng babaeng yon. Ano po? Isang aswang si Lita? Oo. Matagal na kitang binalaan tungkol sa babaeng yon. Pero ayaw mong maniwala sa akin. Ako pa nga ang pinaghihinalaan mong nababaliw. Pasensya na po. Pero mahirap naman po kasing paniwalaan ang sinasabi ninyo. Sige, magbulag-bulagan ka pa rin. Hindi mo ba alam? Tuluyan na niyang ginawang katulad niya ang anak mo. Hindi na isang anghel ang sanggol na yon, kundi isa na siyang halimaw. Hindi mo gatas ang gusto niyang inumin kundi sariwang dugo ng tao. Hindi po maaari. Hindi ang anak ko. Hindi yan totoo. Kung nakinig ka lang sana sa akin noon, hindi aabot sa ganito ang sitwasyon ninyong mag-ina. Nasaan na po ang anak ko? Gusto ko siya makita. Kasalukuyan siyang nasa kuna. Kung ako sa'yo, wag mo muna siyang lalapitan. Tulungan mo muna ako sa asawa mo. Kailangan ko kasi siyang painumin ng halamang gamot para mailabas niya ang laso na inilagay ni Lita sa kanyang katawan. Labag man sa loob ni Mara na sundin ang utos ng matandang babae, tahimik pa rin siyang sumunod. Natatanaw naman niya ang kinaroroonan ng anak. Kasalukuyan itong natutulog ng mga oras na yon. Naguguluhan din siya kung paniniwalaan ba niya ang sinasabi nito. Pero may bahagi niya ang gustong maniwala. Pero hindi ang tungkol sa sinabi nito sa kanyang anak. Habang ginagamot ni Aling Ising si Ismael, tahimik lamang siya sa isang tabi. Ilang sandali pa, nagkakamalay na si Ismael. Pero muli rin itong bumalik sa pagkakatulog dahil sa pinainom na halamang gamot ni Aling Ising. Bigla namang pumalahaw ng iyak ang anak ni Mara. Nang akmang dadaluhan niya ang anak nang pigilan siya ni Aling Ising. Hindi na siya ang anak mo. Huwag kang basta-basta lalapit sa kanya. Huwag niyo po akong pigilan. Kailangan ako ng anak ko. Hindi totoo ang sinasabi ninyo na isa siyang halimaw katulad ni Lita. Kung umepekto ang sumpa ni Lita sa kanya, mahirap na siyang lapitan, Mara. Magiging delikado na sa'yo dahil ikaw ang siyang pupuntiryahin ng anak mo. Wala po akong pakialam. Kailangan ako ng anak ko. Baka nagugutom na siya. Nagugutom ang anak mo, pero hindi gatas ang kanyang hiling, Mara, kundi dugo. Yun ang siyang dapat mo ring ibigay sa kanya para mabuhay siya. Subalit alam kong hindi pwede at kinakailangan na maputol ang sumpang yan. Hindi halimaw ang anak ko. Pagmasdan mo ang anak mo, Mara. Hindi na siya normal na sanggol. Bakit naging halimaw ang itsura ng anak ko? Paano nangyari yun? Ikinalulungkot ko. Pero wala na tayong magagawa para bumalik pa siya sa dati. Kasalanan ko ito. Patawad, anak. Hindi sana mangyayari sa'yo to kung nakinig lang ako. Patawarin mo ko, Mara. Nahuli ako sa pagliligtas sa anak mo. Walang dapat sisihin kundi ako. Aling Ising, nakikiusap po ako. Baka may magagawa pa kayo para mailigtas ang anak ko. Susubukan ko ang lahat ng paraan na alam ko. Gusto ko pong malaman ang lahat kay Lita. Ang tungkol sa pagkatao niya. Gaya ng sinabi ko sa iyo noon, isang aswang si Lita. Ang kanyang kadalasan na pinupunteriya ay mga sanggol. Dahil yun sa kanyang anak na pinatay ng mga tao. Anak? Sabi niya, hindi pa siya nagkakaanak.
dahil iniwan siya ng kanyang asawa para sa ibang babae. Nagsinungaling siya sa'yo. Meron siyang anak sa una, pero pinatay yun ng taong bayan. Nagkaroon muli siya ng anak sa asawa niya, pero pinatay yun ng mga tao dun sa kabilang baryong tinitirhan nila dati. Dahil isa nga siyang aswang. Hiniwalayan din siya ng kanyang asawa dahil nilinlang niya ito. Sa una pa lang, hindi na siya nagsasabi ng totoo sa akin. Oo, yun din ang dahilan kung bakit dito na siya nanirahan. Mabait naman talaga si Lita noon. Mahilig siyang tumulong sa kapwa. Ngunit nabulgar ang kanyang lihim na iniingatan. May nakakita kasi sa kanya na kinakain niya ang kanyang biktima. Mula noon, tinugis na siya ng taong bayan. Dahil hindi siya natagpuan, ang anak niya ang pinuntirya nila. Sa araw din bang yon, pinatay ang kanyang anak at tumakas ang kanyang asawa? Oo, bagong silang ang kanyang sanggol noon. Dahil na rin sa takot ni Lita nang makita siya ng isang mangingisda. Nagtago siya at hindi niya nabantayan ang kanyang anak. Nang umuwi siya sa kanila, sunog na ang kanilang bahay. Mula noon nag-umpisa na ang kanyang paghihigante. Kung alam ko lang sana na isa siyang aswang, hindi ko hahayaang ipagkatiwala sa kanya ang anak ko. Naiintindihan kita na nangangailangan ka ng matutuluyan ng gabing yon. Wala kang malapitan kaya sinamantala niya yon. Pero lahat ng taga rito, alam ang pagkatao niya. Wala nga lang nangangahas na kalabanin siya dahil sa matinding takot. Kilala niyo po ba ang naging asawa niya? Ang pangalan ng asawa niya ay Nico. Pinalot ng matinding takot si Mara nang matiyak na si Nico na katrabaho at kaibigan ng asawa ang tinutukoy ni Aling Ising. Nahinto naman ang kanilang pag-uusap nang makarinig ng malakas na kalabog sa silid na pinaglagyan nila ng kanyang anak. Mara, huwag mo lalapitan ng sanggol! Papanganib ang anak mo! Wala akong pakialam. Kailangan ako ng anak ko. Mara, makinig ka sa akin! Ha? Aling Ising! May aswang! Layuan mo ang mag-ina! Ako ang harapin mo! Alam ko kung sino ka! Lita, ikaw ba yan? Tigilan mo na kami ng anak ko! Maawa ka sa kanya! Isipin mo ang namatay mong anak. Gusto mo bang maranasan din ng anak ko ang nangyari sa kanya? Hindi mo na anak yan, Mara! Akin na siya! Anak ko na siya! Kaya kukunin ko na siya sa'yo! Ako ang nababagay na maging ina niya at hindi ikaw! Hindi ako papayag na kunin mo ang anak ko! Hindi halimaw ang anak ko! Huli ka na, Mara! Ang dali mo kasing linlangin! Hindi mo man lang nahalata ang tunay kong motibo sa pagtulong ko sa inyo ng anak mo! Kahit anong gawin ninyo na matandang yan, hindi nyo na maililigtas ang anak mo! Huwag ka makinig sa kanya, Mara! Gagawa ko ng paraan para hindi makuha ng tuluyan ng anak mo! Ang anak ko, Aling Ising. Tulungan niyo ang anak ko. Gagawin ko lahat ng magagawa ko! Hindi ko ibibigay ang anak ko sa'yo. Nagpambuno si Aling Ising at Lita. Walang gustong magpatalo sa kanila. Parang mabangis na hayop na inatake ng paulit-ulit ni Aling Ising si Lita. Hanggang may sali niya ito sa dingding ng bahay. Nabali pa ang isang pakpak nito at sinamantala yun ng matandang babae para itarak dito ang patalim na pinahira ng katas ng kalamansi. Bumulwak naman ang itim na likido sa dibdib ni Lita hanggang sumuka na siya ng dugo. Sinamantala naman ni Mara ang kaabalahan ng dalawa. Binuhat niya ang kanyang anak na nasa kuna. Nalingunan pa siya ni Aling Ising na karga ang anak. Mara! Sinabi ko naman sa'yo, huwag mo siyang hahawak! Aray! Bakit mo ako kinagahat? Tulungan mo ako! Aling Ising! Naging halimaw ang anak ko!
Sabi ko naman sa inyo, hindi niyo ako matatalo. Ang anak ko magpapatuloy sa akin na simulan. Magkita na lang tayo sa impyerno! Hindi mo siya anak. Aling Ising, ang anak ko. Hayaan mo na siya. Wala na tayong magagawa pa. Tuluyan na siya naging halimaw. Anak ko. Kasalanan mo to, Lita. Ibalik mo sa dati ang anak ko. Wala na si Lita. Patay na siya. Malalim ang mga tinamumong kagat. Kailangan magamot ka agad. Kukunin ko lang ang mga gamit ko. Hindi ko po kayang mabuhay pa. Kung mawawala ang anak ko sa akin, mabuti pang mawala na rin ako. Huwag kang susuko, Mara. Hindi pa ito ang katapusan ng lahat. Tandaan mo, hindi mo man mailigtas ang buhay ng anak mo. Ang isipin mo, maililigtas mo siya sa pagiging aswang. Hindi ko kayang kitlin ang buhay ng sarili kong anak, Aling Ising. Magkasama natin pupuksain ng halimaw na yon. Lumaban ka, Mara. Yun din ang gugustuhin ng anak mo. Hindi ang maging halimaw na papatay sa mga inosenteng tao. Hindi ko po kaya, Aling Ising. Kapag hindi mo ginawa ang tama, para mo na rin hinayaang magtagumpay si Lita sa masama niyang plano sa inyong mag-ina. Pwede po bang kayo na lang ang gumawa? Binibigyan ko po kayo ng permiso na gawin kung ano ang tama. Ayoko ring magdusa ang anak ko katulad ni Lita. Oo, Mara. Gagawin ko ang sinabi mo. Alam ko masakit sa'yo bilang ina. Pero isipin mo na lang na hindi lang anak mo ang maliligtas mo. Pati buhay ng ibang tao. Nang makarinig sila ng palahaw ng sanggol, agad na kinuha ni Aling Ising ang kanyang patalim at saka nilapitan ang sanggol sa sahig. Nang makita nito ang kanyang paglapit, tumahan ito ng iyak. Pero bigla rin nagbago ang anyo nito. Naging mabalasik ang anyo nito at tinubuan ng malalagaring ngipin. Nang akmang ibabaw na ni Aling Ising ang patalim sa dibdib ng sanggol, bigla itong lumundag papuntang bintana at saka biglang nawala sa kadiliman ng gabi. Akma sana niyang hahabulin ito nang marinig ang mga ungol ni Mara na nahihirapan. Binalikan niya ito at ginamot muna. Ilang sandali pa, bumuti na rin ang lagay ni Mara. Ligtas na ito sa kapahamakan sa kabila na nangihina pa rin. Nagising na rin ng mga sandaling yon si Ismael. Nakakilala kagad niya si Mara. Nagtatanong ang mga mata niya sa matandang babae. Paano napunta rito ang asawa ko? Maraming nangyari sa kanya mula nang pagtabuyan mo siya sa bahay ninyo. Muntik na rin siyang mapahamak sa kamay ni Lita. Lita? Yung babaeng yun, muntik niya na akong patayin. Maswerte ka dahil nakaligtas ka sa kamay ng aswang na yon. Aswang ang babaeng yun? Oo, siya ang dahilan kung bakit nasa ganitong kalagayan ang asawa mo ngayon. Nasaan ang babaeng yun? Wala na siya. Ako ang pumatay sa kanya. Sino po ba kayo? Paano niyo nakilala ang asawa ko? Ang pangalan ko ay Ising. Dati akong albularya sa lugar na ito. Ikaw yung babaeng sinasabi nilang baliw? Ako nga. Hindi rin kita kilala. Tanging si Mara lamang ang kilala ko. Mabait ang asawa mo. Kaya nagtataka ako kung bakit mo hinayaang magpalaboy-laboy sila sa labas. Dahil doon, nag-cross ang landas nila ni Lita. Nasaan ang anak namin ni Mara? May kasama siyang sanggol nung pinalayas ko siya. Ikinalulungkot kong sabihin. Pero isa ng ganap na aswang ang anak niyo. Ano bang pinagsasabi mo, ha? Totoo nga at ang baliw ka eh. Nasa iyo na kung maniniwala ka sa akin. Ito lang ang masasabi ko. Kasalukuyang naghahasik ng lagim ang anak mo sa labas. At tuwing sasapit ang gabi, patuloy siyang maghahanap ng mabibiktima niya.
Paano ko nakakatiyak na nagsasabi ka ng totoo at hindi lang gumagawa ng kwento? Hintayin mo magkamalay ang asawa mo. Siya ang magpapaliwanag sa iyo ng lahat. Ano ba talagang nangyari kay Mara? Saan galing ang mga sugat niya? Kagagawa niya ng anak niyo. Sa sobrang pagmamahal niya. Nilapitan niya ito at hindi inisip ang sariling kaligtasan. Patawarin mo ako, Mara. Nagsisisi na ako sa ginawa ko sa inyo ng anak natin. Nakikiusap ako. Gumising ka na. Kailangan lang niya ng pahinga. Ligtas na siya sa kapahamakan. Salamat po sa tulong niyo. Hinawakan pa ni Ismael ang kamay ng asawa. Hindi na rin niya napigilan ang pangingilid ng luha dahil sa awa rito. Hindi rin niya maiwasan na haplusin ang mukha nito. Puno yun ng galos na tila kalmot ng isang bata. Maputla rin ang mukha nito at malaki ang ibinagsak ng katawan mula ng palayasin niya. Tahimik naman na nagmamasid sa kanila si Aling Ising. Ilang sandali pa, napatingin sa labas ng bintana ang matandang babae. Baka sa kanya ang matinding pag-aalala. Batid niya kasi ng mga oras na yon ay meron ng bagong biktimang sanggol na anak ni Mara. Sa kabilang dako naman, lula ng sasakyan nito, si Nico na pauwi galing sa trabaho. Nang sa kalagitnaan ng kanyang biyahe, biglang huminto ang kanyang kotse. Sa pag-aakalang makina ang problema, umibis siya sa sasakyan at nagpunta sa harapan. Habang nakatungo sa harapan ng makina, bigla siyang natigilan ng makarinig ng mga palahaw ng isang sanggol. Inilibot niya ang kanyang paningin at saka napako ang mga mata sa tabi ng daan na may mga nagtataasang damo. Humakbang siya palapit doon at nakita niya ang isang sanggol. Nababalutan yun ng puting lampin. Nagpalinga-linga muna siya sa paligid. Nagbabaka sakaling may makitang ibang tao. Pero wala siyang napansin sa paligid. Dahan-dahan niyang kinarga ang bata. Ngunit hindi pa man natatagalan. Napaigik na siya sa sakit sa kanyang leeg. Nang ilayo niya ang sanggol sa kanya, ganun na lamang ang sindak niya nang makita ang mabagsik na itsura ng sanggol. Pinagkakakalmot pa siya nito hanggang mabuwal siya sa lupa. Pilit pa rin siyang nagpupumiglas dito. Pero nagawa nitong sagpangin ang kanyang leeg. Dahilan para malugutan siya ng hininga. Pagsapit ng umaga, ang sanggol na naghahasik ng lagim pagsapit ng gabi ay mahimbing na natutulog sa kakahuyan kung saan walang pwedeng gumambala rito. Nang mga oras na yon, nagising na rin si Mara. Naipagtapat na rin niya kay Ismael ang mga nangyari. Patawarin mo ako, Ismael. Kasalanan ko kung bakit naging halimaw ang anak natin. Hindi ko siya nagawang iligtas kay Lita. Huwag mo sisihin ang sarili mo. Walang dapat sisihin kundi ako. Naging napakalupit ko sa inyo ng anak natin. Ano ang gagawin natin ngayon? Kailangan natin siyang mahanap bago muling sumapit ang gabi. Dahil kung hindi, marami pa siyang mabibiktima. Hahanapin ko ang anak natin. Ako mismo tutugi sa kanya. Tahimik namang nakikinig sa kanila si Aling Ising. Ilang sandali pa, tumanaw ito sa labas ng bintana. Hindi may kakaila rito ang matinding pag-aalala. Hanggat hindi pa napapatay ang sanggol na yon, tiyak na babalutin ng matinding takot ang baryo na yon. Higit pa nung naghahasik ng lagim si Lita. Walang kamalay-malay ang tatlo sa gabing yon ay pupunta sa kanila ang sanggol ni Mara. Sila ang nais itong gawing biktima sa gabing yon. Narito ang anak mo, Mara. Ho? Nasaan po ang anak ko? Ikaw ang gusto niyang sunod na maging biktima kaya siya narito. Ako? Pero bakit? Hindi ba niya nararamdaman na ako ang kanyang ina? Wala nang kinikilalang magulang ang halimaw na yon, Mara.
Iisa na lang ang paraan para matigil na ang pagkitil niya ng buhay. Yun ang patayin siya. Ako nang gagawa nun. Dumito ka ng Mara. Talaga bang magagawa mong patayin ang anak natin? Hindi na siya ang anak natin. Kampo na ng kadiliman ng batang yun. Pero, Meron Ismael... ba akong ipagtatapat sa'yo? Buhay pang iba nating anak. Sa iisang tao ko lang sila pinaampon. Pagkatapos ng lahat ng ito, pupunta natin sila at magsasama-sama na tayo. Totoo ba yan? Buhay sila? Oo, Mara. Maaari pa tayo magbagong buhay kasama nila. Akala ko talaga may ginawa ka sa kanila na hindi maganda. Patawarin mo ako kung ako man ang dahilan ng paghihirap ng kalooban mo. Hayaan mong bumawi ako sa'yo. Gusto ko na silang makita. Pagkatapos ito, pupuntahan natin sila. Pangako yan. Habang nag-uusap ang mag-asawa, lumabas naman si Aling Ising para harapin ang sanggol. Sa labas ng bahay, naroon ang sanggol. Matalim ang pagkakatitig sa kanya. Nang lumundag ito papunta sa kanya, nagpambuno sila nito at nagpagulong-gulong pa sa lupa. Nabitiwan pa ni Aling Ising ang patalim. Mabilis ang kilos ng sanggol at hindi niya ito mahuli. Nang kumalas ito sa kanya, mabilis siyang tumayo at dinampot ang patalim. Nang muli itong lumapit, inundayan niya ito ng saksak. Ngunit puro daplis lamang ang tinamo nito. Sa isang iglap, nakagat siya nito sa leeg. Pumulandit mula roon ang sariwang dugo. Sakto namang palabas ng bahay ang mag-asawa. Napasigaw na lang si Mara habang patakbong lumalapit sa matandang babae. Si Ismael naman ang humarap sa sanggol. Aling Ising, tatagan niyo po. Hihingi lang po ako ng tulong. Huwag na, Iha. Hindi na rin ako magtatagal. Huwag po kayo magsalita ng ganyan. Kailangan mo siyang tapusin. Ikaw lang ang makakagawa nun sa kanya. Hindi ko po ata kakayanin. Magagawa mo. Kailangan matapos na ang sumpa na ginawa ni Lita. Huwag mo hayaan na meron pang isang Lita ang maghahasik ng lagim sa baryo natin. Huwag na po kayo magsalita. Baka lalo lang makasama sa inyo. Ingatan mo ang sarili mo. Kalimutan mo na ang masasamang pangyayari sa buhay mo. Patawarin niyo po ako. Siguro kung nakinig lang ako sa inyo noong una pa lang, hindi na sana aabot sa ganito. Huwag mo laging sinisisi ang sarili mo. May dahilan kung bakit nangyayari to. Hayaan niyo pong bumawi ako sa lahat ng kabutihan niyo sa akin. Kunin mo to. Hawakan mo ang patalim na yan. Gawin mo hindi lang para sa akin. Maging sa anak mo. Oo po, gagawin ko po. Ilang sandali pa, lumuwag na ang pagkakahawak nito kay Mara. Tuluyan na ring binawian ng buhay si Aling Ising. Napahagulgul na lamang si Mara habang mahigpit na yakap ang katawan nito. May ilang sandali rin siyang nasa ganoong ayos bago nag-angat ang paningin. Nakita niya si Ismael na duguan at maraming sugat sa iba't ibang parte ng katawan. Siya naman ang binalingan ng sanggol. Sumisingasing pa ito sa pagkakatingin sa kanya. Tumayo siya at saka mahigpit na hinawakan ng tangan na patalim. Patawarin mo ako, anak. Pero hindi ako papayag na mayroon ka pang mapatay na mga inosenteng tao. Ako na ang tatapos sa'yo. Nang lundagan siya nito, mabilis na nakaiwas si Mara dito. Ngunit nagawa nitong mahagip ang kanyang braso. Nang muli itong umatake, nagawa niya itong bihagin sa mga braso niya. Kagat at kalmotang natamo niya, pero hindi niya ito binitiwan. Hanggang sa iangat niya ang patalim na hawak. Patawad, anak ko. Mahal na mahal kita. Sa mismong dibdib ng sanggol niya itinarak ang punyal.
Sa mismong mga braso niya, nawalan ng buhay ang kanyang anak. Muling nagbalik sa normal ang anyo nito. Napasigaw na lamang si Mara sa matinding paghihinagpis. Iika-ika naman na lumapit sa kanya si Ismael at saka sa ikinulong sa mga bisig nito. Maski ito, hindi na rin napigilang mapaiyak dahil sa sinapit ng kanilang bunsong anak. Sa sementeryo sa baryo na yun, inilibing ang labi ni Aling Ising, Lita at ang anak ni Mara. Kailangan na nating umalis. Sandali na lang, Ismael. Baka kasi ito na rin ang huling sandali na madadalaw ko sila. Sayang. Sandaling panahon lang natin nakasama ang anak natin at si Aling Ising. Oo nga, sa kanya ko nakita ang tunay na kabutihan at pagmamalasakit sa kapwa. Ibinuwis niya ang buhay niya para sa atin. Hindi ko makakalimutan ang kabutihan at pagsasakripisyo niya para sa inyo. Sana tanggapin pa rin ang anak natin sa langit. Hindi naman niya sinasadya ang mga ginawa niya. Maging si Lita. Alam ko, biktima rin lang siya. Nagpapasalamat din ako dahil binigyan pa rin niya tayo ng pagkakataon na makapagbagong buhay at maituwid ko ang mga pagkakamali ko. Tara na kung ganon. Gusto ko na rin makita ang mga anak natin. Tiyak na matutuwa silang makita ka. Bago umalis sa sementeryo, muling nag-usal ang mag-asawa ng panalangin para sa ikatatahimik ng kanilang mga kaluluwa. Pinuntahan na rin nila ang bahay ng taong umampon sa kanilang mga anak. Walang pagsidla ng saya kay Mara nang salubungin siya ng yakap ng mga ito at tawaging ina. Pinili na rin nilang manirahan sa malayong lugar kasama ng mga anak at magbagong buhay. Hindi man ganun kadali para kay Mara nakalimutan ang nakaraan. Sa tulong ni Ismael at ng mga anak, unti-unti na rin niyang natatanggap ang mga pangyayari. Pagkalipas ng ilang taon, muling nabuntis si Mara. Isang malusog na sanggol na babae ang kanyang isinilang. Kamukhang-kamukha ito ng anak niyang naging halimaw. Kaya siguro babae pa rin ang naging anak natin para makabawi ako sa naging pagkukulang ko sa bunso natin. Siguro nga. Baka mamahalin ko siya at iba nating mga anak. Sa paglipas ng mga taon, tinupad ni Ismael na magiging mabuti siyang ama at asawa kay Mara. Naging maayos at tahimik naman ang kanilang buhay sa isang malayong lugar. Bagamat may mga pagkakataon pa rin na naaalala ni Mara ang nakaraan, marami naman siyang natutunan sa pangyayaring yun sa kanyang buhay. Wakas.